tayo po ay makakapakinig ng isang preachimony na manggagaling kay... Ito po ay isa sa mga pastor po natin sa Manila, particularly sa Kamanaba. Welcome po natin si Pastor Dave Vibora. Let's go! Yan. Pwede ba natin palakpakan muna ang Panginoon? Testify lang po ako. Yan. Pasensya na po kung maliit po ako ngayon. Wala po kasi nagpalaki sa akin. Okay, ako po si Dave Vibora at meron po akong 4 na anak. Yan. And meron pong isang asawa, syempre. Yan. Ako po ay isang cellphone technician. At ang business po naming mag-asawa ay buy and sell ng cellphone. Yan po ang aming mga business that time. And ako po ay lumaki naman po talaga ako sa mabuting pamilya. Kaya lang nung ako ay 13 years old, ay pinakawalan na ako ng mama ko. Pinahayaan niya na akong pumunta sa kung saan saan. At ako ay na-train ng mundo. Kaya ako ay naging barkador, sugarol, at nagyoyosi, nagiinom. Kasi ang akala ko po kasi, lahat ng mga nakikita ko sa paligid, normal lang po yun. Kaya nagulat na lang po ako, yung sarili ko, ay po ako nalulong. Pero buti na lang, hindi po ako nakapag-drugs at muntik na. Okay? And dumating po ako sa time na even yung panggatas at pangkain naming buong pamilya, pinangsusugal ko pa po. Yan po yung aking buhay. Ako po ay lagi po akong huli sa klase. Kasi ang pilido ko po, Victory, Vibora. Kaya nasa dulo po lagi, katabi ng basurahan. Nauuna lang po ako pag pioneer height ang tawag. Yan. And ako po rin po ay, nung grade 1 po ako, dahil hindi ko matanggap yung grade ko, kasi ang grade ko dati 69, 70, binago ko po yung grade ko. Kasi ayaw makita ng mama ko yung grade ko. At simula po noon, nung binago ko yung grade ko, kilala po ako sa eskwelahan namin. Kaya pag buti na lang maliit po ako, madali po ako magtago. At simula po noon, nung dumating po ako doon po pumasok na bumaba po ang aking self-esteem. At nawala na po ako ng confidence sa buhay na ano pa yung dapat kong gawin sa buhay ko. Nakulong din po ako dahil ako po ay laging nasa sugalan. Dumating po ako sa Nabotas, kinulong din po ako doon. Kasi nakita ko po talaga doon maraming mga tao, nandami mga tato, mga siga, yung mga matatapang. Nakita ko yung mga matatapang na doon, hindi nila ginamit yung tapang nila sa tama. Kaya dumating po ako sa mga ganyang buhay. At simula po noon, ako ay nakalabas. Buti na lang meron akong magulang na talagang nagtsatsaga sa akin. At kasama ko po ang mama ko ngayon dito sa Palawan. Siya po talaga yung nagtsatsaga sa akin na talagang tutok, dikit, kulit siya. Yung haba na pasyensya niya sa akin, hindi niya ako tinigilan. Even pag nagba-Bible study po siya, ako po talaga yung lagi niya tinatawag, pero tinataguan ko po siya. Doon dumating po yung passion ko na bumalik po ako sa dance. Kasi sumasayaw din po ako noon. Okay? Sample. Yun. Kasi gusto ko pong malayo po sa bisyo. At starting po noon, sumali po kami ng urban dance po sa Life Church. 10 po kami sumali, 3 lang po yung nakuha. Sa awa ng Diyos, wala po kami sa 3. Yun, buti na lang tinawagan po ako. Sabi niya, Dave, meron pong pagkakataon, may wild card. 4 yung kinuha at nasama po kami. At nung nagkaroon ng pang-4, magkakaroon ng champion, 3 lang yung kinuha. Wala po kami kasama doon. At nangyari po, tinawagan na naman ako, Dave, na-disqualified yung isa, kaya 3rd place kayo. At ito po yung maganda. Sa lahat po na nag-champion at nanalo, kami lang ang nagpatuloy sa Panginoon. At yun ang naging grand prize namin. Kaya, alam mo, simula po noon, 2008, February 28, yan ang aking spiritual birthday. Nakilala ko si Lord, 2009 hanggang 2010, nagpatuloy pa rin ako Lord, kaya lang nadali ng blessing. Kasi nga, sumasayaw po kami,
May nag-sponsor po sa akin na, Dave, pwede ka bang gumawa ng isang sayaw? Mag-sponsor po yung Unilever. Kaya ang ginawa ko, bumuo ko ng 10 grupo, kaya lang nadali na naman po tayo ng blessing. Pero simula, nung dumating po yun, sunod-sunod po ang disgrasya na nangyari po sa akin. Ako po ay nadisgrasya sa motor at yung asawa ko naman po nadulas, nabagok po siya, muntik na po siyang mamatay. Doon ko na-realize na tinatawag na pa talaga kami ng Panginoon. At year 2011, buti na lang merong leader ng church na talagang tumutok po sa amin at tutok dikit po talaga sa amin. Ito po ay si Coach Ivan at si Coach Tinoy. Na grabe po talaga, pinuntahan kami sa bahay, doon po sila natulog sa bahay namin kasi gustong-gusto po talaga nila kaming tulungan at samahan. Kaya simula po noon, 2012, I decided na mag-encounter muli. Ang dami ko na pong naatinang ng encounter. Pero sabi ko, etong 2012, is magdi-decide na talaga ako i-surrender kay Lord. Kaya paglabas ko po ng encounter, at that time, meron pa rin po kami business ng asawa ko ng buy and sell ng cellphone. Kaya lang nangyari, nasunog po yung mall. Kaya nangyari, on-pair ako, on-pair din yung mall. Kaya yun po yung nangyari sa buhay po namin. Ngayon, nung nag-encounter po kami, nag-back to zero po kami. Hindi po talaga ako sanay na wala kaming pera. Dumating po ako sa time na naglalakad lang po ako kapag pumapasok sa trabaho at lagi kami nag-aaway mag-asawa. Kasi hindi sanay yung asawa ko na wala akong pangbigay, pang-provide. At dumating po yung time, umatin po ako ng mentoring, 50 pesos lang yung pamasahe ko papuntang UN. Kaya nga 50-50 yung buhay ko nung time na yon. Kaya dumating po nung time na yon, yung life verse ko po, sabi doon sa Romans 5:19, ang pagsuway ng isang tao, ang kapahamakan sa lahat. Ngunit ang pagsunod ng isang tao ay kaligtasan para sa lahat. At simula po noon, talagang lagi ko na nilalagay sa isipan ko, sumunod, sumunod, sumunod. Kasi na-realize ko po yung buhay ko talagang laging sablay, laging palpak. Kasabay po niyan, wala kaming pambayad ng rent ng bahay. 3,500 yung bayad po namin. First month, wala kaming pambayad. Second month, wala pa rin kaming pambayad. Pagdating ginawa namin mag-asawa, nag-pray kami, pero wala pa rin kaming pambayad hanggang third month. Until, nag-pray kami mag-asawa, sabi ko, Lord, wala akong nakita sa Bible na pinaghirap, lahat ng sumunod sa'yo ay naghirap. Tinesting meron. Kaya nung time po na yun, nag-pray kami, Lord, ngayon, kung matutulog kami sa labas, kung saan kami dalhin, Lord, susunod kami. Alam niyo po, lagi ako ina-armalite ng magulang ko, ng biyenan ko. Every day, ina-armalite po kami. Ano ba yan? Paghihirapan kayo ng simbahan nyo. Kaya sabi ko, hindi kami nagalit sa magulang ko, kasi magulang ko, mabait naman po talaga. Kaya lang, syempre, kung nakikita ng nanay mo na ikaw ay ganyan ang sitwasyon, yun talaga magiging reaction po nila. Pero mabait po ang aking biyenan. At noong time na yun, may dumating po sa aking sobre. Alam niyo po kung kano po yung laman? 15,000 po. 15,000, 3,500 times 4, 14,000, may sobra pang 1,000. At nung dumating po, sabi ko, Mami, puro problema na lang. Mag-enjoy tayo. Chicken Joy sa Jollibee tayo. Alam niyo po, at nagsabi pa sa amin, sige Dave, mag-rent kayo ng bahay niyong bago. Ako sagot ko yung bahay niyo ng 6 months. At sabi niya, may magbibigay pa sa'yo ng 20,000 para mag-start ka ulit ng bagong business. Palapakan natin ang Panginoon. That time, 2014, tuloy-tuloy po ang pagpapala ng Panginoon sa amin. Nirestore ng Panginoon ang aming buhay. Sumunod lang kami. Nagtiyaga lang po talaga kami. At nakita lang talaga namin pagtulong namin sa Panginoon. 2014, I appointed as a leader in church sa Life Church Nabotas. Ayoko pa po talaga noon, nagtatago pa talaga ako kay Pastor Ray. Sabi ni Pastor Ray, Dave, umating ka na ng primary meeting. Sabi ko, ayoko po. Kasi nakikita ko yung mga umating ng primary meeting, architect, engineer, nurse, accountant. Pagtingin ko sa sarili ko, nagpapanggap. Kaya sabi ko, that time, lagi ko tinataguan si Pastor Ray. Kinausap ako ni Pastor Ray, Dave, ating ka ng pastoral mentoring. Sabi ko, Pastor Ray, ayoko ng umatin ng pastoral mentoring. Mataas po ang tingin ko sa pastor. Kasi si Pastor Ray matangkad, kaya ang taas po ang tingin ko sa kanya. Alam niyo po, noong time po na yon, sabi ko, ang tumatak sa akin, tinaguan ko si Pastor Ray. Sabi ko, Pastor Ray, ayoko talaga. Nag-work pa rin po ako sa Victory Mall. Sabi ni Pastor Ray, pinuntahan niya pa ako doon sa Victory Mall. Sabi niya, Dave, ang tumatak po sa akin, Dave,
hindi ka naman a-attend sa pastoral mentoring dahil sa posisyon, kundi sa functional disciple ka. At simula noon tumatak yung, sige, a-attend po ako. Dumating pa nga sa time na si Bishop Ore laging sinachat sa amin, pinapaalis yung mga leaders, o lahat ng leaders, mga pastor lang matitira po dito. Lahat ng leaders lumabas, pastor lang matitira. Sa si Bishop Orel, tinutukuan na, sinabi sa akin, ikaw, pastor ka ba? Kinakabahan po ako, hindi ko alam kung sasabihin ko. Punta na si Pastor Ay, sinabi niya, opo, pastor po yan. Ganun ba? Parang madlang people lang eh. Kaya sabi ko, nalusaw talaga ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero alam niyo po, laging tumatatak sa akin ang preaching ni Pastor Ancho. Sabi niya, dapat ikaw ay aral, sanay, at buo ang loob para lumaban sa mundong ito. At lagi ko po nilalagay sa sarili ko po yun. Kaya that time, 2014, nag-vision po ako. Sabi ko, 3 to 5 years from now, mag-200 attendance ang aming church. Alam niyo po, wala pa pong 5 years, 2017, yung 5th years anniversary namin, nag-300 yung attendance po namin nung anniversary po na yun. Currently, ngayon po ako po ay nag-aaral ng Bible School sa Bethel Bible College at graduate na rin po ako ng IGSL School ng Pastoral Leaders Training. At noong 2020, kami ay nakabuo ng 4 na outreaches, 2022, 7 outreaches, 2023, 10 outreach. This year, 2 po papubuksan namin para 12 outreach kasi 12 years anniversary namin this year. Kaya, lahat po ngayon, 62 po kaming pumunta po rito. And all these things, to God be the glory. God bless po.